Okay, may kwento ako para sa'yo. At baka makarelate ka dito. Or worse, baka ito yung maging future mo. So makinig kang mabuti. Kasi itong kwento na to, isa tong warning para sa ating lahat na nasa 20s. So, kilalanin niyo si Kevin, 25 years old, sweldo 30,000 pesos a month, walang utang, chill lang sa buhay. Ang motto niya, enjoy muna, bata pa naman ako eh. So, you know the drill. Pag sahod, may bagong gadget, may weekend trip, tapos syempre, yung mamahaling kape. Parang ang saya, di ba? Okay, fast forward tayo, 5 taon. Kevin is now 30. Same lifestyle, same enjoy lang mindset, pero may isang malaking problema. Wala pa rin siyang ipon, wala siyang investments, at ngayon ramdam na niya yung kaba. Pero teka, heto yung twist. What if may alternate universe? May isa pang Kevin. Parehong-pareho ng sweldo, edad, opportunities, pero iba yung mga naging desisyon niya. At alam niyo kung ano yung naging financial gap sa pagitan nila pag abot ng 30? Hindi lang 10 o 20,000. Pinag-uusapan natin dito daan-daan libo at posibleng umabot pa ng milyones. Grabe, di ba? So kung nasa 20s ka ngayon, makinig ka. Kasi itong susunod na sasabihin ko, baka ito mismo yung maging desisyon kung yung future self mo ba magpapasalamat sa'yo o magsisisi ng sobra. Okay, so simulan na natin. Ating pag-usapan yung mga pinaka-common na spending traps, yung mga pang-araw-araw na gawi na sumisira sa budget natin nang hindi man lang natin napapansin. Okay, mistake number 1. Ito, sigurado akong guilty ka dito minsan. Ang YOLO o You Only Live Once mindset. Sound familiar? Yung mga linyang, deserve ko to, grabe pagod na pagod ako this week, I need this, o minsan lang naman eh. Ang nangyayari, yung payday nagiging bigay lahat day. Walang plano, basta gastos lang ng gastos. At para lang magka-idea kayo kung gaano kalala to, isipin mo to ha, sabihin natin yung reward yourself budget mo ay 5,000 pesos lang every month. Lang, di ba? Pero alam mo ba, in just 5 years, yung 5K na yan aabot ng 300,000 piso. 300,000! Isang habit pa lang yan ha. Look, hindi naman masama mag-reward, pero kung wala talagang control, para mo na rin ninanakawan yung future self mo. Sunod na pagkakamali, aaminin ko, mahirap tong labanan. Peer pressure spending. Yung feeling na, hala, lahat sila may bagong iPhone, ako na lang wala. Nakakahiya naman. Or nagyaya sila sa mamahaling restaurant, sige na nga, G na lang ako. Pero let's be real, hindi mo naman talaga binibili yung item o yung experience. Ang binibili mo ay yung feeling na belong ka, yung validation. Ang ending, sinusubukan mong tapatan yung lifestyle ng iba gamit ang sweldo na para sa'yo lang. Ayon, sa labas, mukha kang sosyal. Pero sa totoo lang, sobrang stressed ka na sa mga bayarin. Okay, pangatlo. At ito, grabe, sobrang tuso nito. Yung pag-ignore sa mga maliliit na gastos. Ito yung mga parang inosenteng gastos na hindi mo binibigyan ng pansin. Pero sa totoo lang, dito ka talaga nauubusan. Isipin mo na lang, di ba? Yung malaking barko, hindi naman yang lumulubog dahil sa isang malaking butas lang eh. Kadalasan, dahil yan sa napakaraming maliliit na tulo na hindi napansin. Gawin nating mas concrete. Let's say, may 150 peso daily habit ka. Kape man yan, milk tea, o yung small grab food order mo. Parang wala lang, di ba? 150 pesos. Pero yung 150 pesos na yan araw-araw, magiging 54,000 pesos yan sa loob ng isang taon. 54,000. So, gets mo na. Hindi yung isang beses na malaking gastos ang pumapatay sa budget mo. Kadalasan, yung maliliit na gastos na paulit-ulit. Okay, so tapos na tayo sa spending. Ngayon, pag-usapan natin yung mas malalim na problema. Kasi hindi lang to tungkol sa pera na lumalabas sa bulsa mo. Ito ay tungkol sa mga sinasayang mong opportunity para palaguin sana yung pera mo. Ito, isa sa mga pinaka-classic na pagkakamali. Ang pag-delay sa pag-invest. Familiar sa mga linyang, next year na lang pag na-promote ako o saka na, pag malaki na sweldo ko. Pero, tingnan nyo tong chart na to. Si Person A, nagsimula mag-invest ng 5K a month at 25. Si Person B, same amount pero nagsimula na siya at 35. Sa huli, grabe, posibleng doble o triple pa ang yaman ni Person A. Alam nyo kung bakit? Dahil sa magic ng time. Yun ang pinakamalaking advantage mo ngayon. Oras, hindi lang pera. At heto pa, isang pagkakamali na nagiging sanhi ng utang, ang kawalan ng emergency fund. Isipin mo, isang biglang pagka-ospital ng pamilya, isang aksidente, o yung biglang pagkawala ng trabaho. Pwedeng yan na yung simula ng financial downfall mo. Tingnan mo tong cycle na to. Nagka-emergency, wala kang savings.
Kaya ang bagsak mo, utang. Yung utang, magkakaroon ng interes, so mas lalo kang mababastress. At dahil dyan, hindi ka makakausad. Paulit-ulit lang yan na parang masamang paniginip. Okay, next mistake, marami sa atin to. Walang specific financial goals. Yung tangarap natin parang gusto kong yumaman. Pero alam mo, hindi yan goal. Healing lang yan. Isang wish. Ang totoong goal, specific, nasusukat, at may deadline. So, imbis na sabihin mong gusto kong mag-ipon, palitan mo. Gawin mong mag-iipon ako ng 50,000 pesos para sa emergency fund ko in the next 10 months. O, diba? Mas may power, mas actionable. Next mistake, sobrang simple pero grabe ang daming nakakalimot dito. Walang tracking system. May isang simpleng rule sa pera eh. You can't control what you don't measure. Kung palagi kang nagtatanong sa sarili mo at the end of the month na, saan napunta yung pera ko? Well, eto na yung sagot. Hindi kailangan ng complicated app. Kahit sa Notes app lang ng phone mo o sa isang simpleng Google Sheet, pwede ka nang mag-umpisa. Okay, we're now at the final hurdle. Itong huling set ng mga pagkakamali, hindi na to tungkol sa pag-manage ng pera mo. Tungkol na to sa pag-level up ng kakayahan mong kumita ng mas malaki pa. Ito, tanong para sa'yo. At maging honest ka. Yung mga skills mo ba ngayon, pareho pa rin ba sa skills mo last year? 5 years ago? Kung oo ang sagot mo, nako, delikado yan. Kasi kung hindi nag-grow yung skills mo, paano lalago yung income mo? Tandaan mo to, ang pinakamabilis na paraan para yumaman ay ang pagpapalaki ng kita mo. Next, a very, very big risk. Yung umaasa ka lang sa iisang source of income. Yung trabaho mo lang ba ang source mo? Sobrang delikado niyan. Isipin mo, one day, mawala yan. Biglang bagsak sa zero ang income mo. Nakakatakot, di ba? Pero yung solusyon, hindi naman kailangan magtayo agad ng dambuhalang business. Pwedeng magsimula sa maliit, mag-start ng side hustle, mag-offer ng freelance services, or kahit yung maliliit na investments na nagbibigay ng extra cash flow. At for the final, and I think the most dangerous mistake of all, yung bahala na mindset. Ito yung kaisipan na, bata pa ako or may oras pa naman. Ito yung pag-asa na parang magic, aayos din ang lahat sa future. Pero ang malupit na katotohanan, hindi. Ang future mo, hindi yan kusang naaayos. Binubuo yan sa bawat desisyon na ginagawa mo araw-araw. So ngayon, balik tayo sa simula. Balik tayo kay Kevin sa dalawang version niya na magkaiba ang naging kinabukasan. Yung pagkakaiba sa dalawang Kevin na yon, hindi sweldo, hindi trabaho, hindi rin yung pamilya nila. Ang pinagkaiba lang, yung mga desisyon. Maliliit na desisyon, araw-araw na habits at yung tamang mindset. At ganun din sa'yo. Your future isn't one big decision you make someday. Ang future mo ay yung suma total ng lahat ng maliliit na desisyon na ginagawa mo ngayon. So, iiwanan kita ng isang tanong. Isipin mo to ha, yung future self mo 10 years from now, nakikita sa'yo ngayon, pinapanood ka niya. Ang tanong, magpapasalamat ba siya sa'yo o pagsisisihan niya lahat ng mga ginawa mo ngayon? The choice is yours.